Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid ng usapan ng palataya, mga kabiyaya, mga naniniwala sa tinapos na gawa ni Jesus na tayo'y pinagpalad na at lubusang pinaboran ng Diyos. Ang video ito ay ginagawa ko para makapagbigay ng kahit papaano ay kalakasan sa ating mga espiritu na medyo nanghihina. I believe God will move in this video because it is for His glory. This is the topic that I want to talk to. Merong mga bagay, merong mga katanungan sa buhay natin na hirap sagutin, na nangyayari na sa buhay natin, mga na-experience natin, na kaya nagkakaroon tayo ng mga katanungan na mga bakit, napakaraming bakit tayong naitatanong sa sarili natin at dumarating sa point na itatanong din natin sa Diyos kung bakit nangyari. Kasi even to myself, dumating din po ako sa mga punto na ang daming bagay ang daming sitwasyon na nangyari sa akin na inilagay ako sa senaryo na natatanong ko talaga bakit ko ito nararanasan, bakit hinayaan ng Diyos na maranasan ko ito. Yung may malabo sa akin, pero still naniniwala pa rin ako na meron siyang magandang plano. Kaya lang bilang tao, normal na tao, nag-iisip ka talaga pero yun nga, kasi diba alam naman natin pananampalataya is not about sa kung ano yung nakikita natin, but it's all about sa kung ano yung gagawin ng Diyos. At naniniwala tayo na yung ginawa ni Jesus sa cross, breaks every stronghold sa buhay natin. It's not just iniligtas niya tayo sa kasalanan, pero alam natin na hindi lang ito patungkol sa heaven and hell, but it's about doon sa na-restore na relationship natin sa ating amang Diyos na nasa langit. Sobrang masarap sa puso maintindihan natin, doon na rin naging pag-asa natin, pananampalataya natin. Everything is restored, was restored when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Kaya nga, meron lang yung mga bakit nga, babalik tayo doon sa mga bakit. Bakit nangyari sa akin ito, yung ganitong kahirap na sitwasyon, bakit ako nakapag-desisyon ng mga ganitong desisyon na itong kinahinatnan, bakit siya yung taong kasama ko, bakit siya yung taong akala ko makakasama ko pero hindi pala. Akala ko siya yung tutulong sa akin pero siya pala yung magbibigay sa akin ng solusyon o problema. Hirap. Pero ang ito lang yung sasabi ko sa lahat ng mga bakit na meron tayo. Bakit ako natautak? Bakit sinasaktan nila ako? Bakit sinasasalitan nila sa akin? Sa lahat ng bakit na yan, na meron kayo personally sa sarili niyo, maniwala kayo na gaya ng sinasabi ng Diyos, He says in His Word that He made everything beautiful in its season and its time. Lahat nasa nangyayari ng plano ng Diyos sa ikabubuti ng mga ito sa tamang katatapunan. So there's a reason why we encounter things na hindi natin gusto. I believe na God is training us, God is disciplining us, God is teaching us something, God is molding us, God wants us to be the person na He wanted us to be, para sa kanyang kalwalhatian. So don't give up, don't stop, but still holding to every promises that God has given us. Don't stop praying, believing, and hoping. Kasi ang Diyos ay Diyos na siyang babago. Whatever circumstances we have, He is the God na hindi ka iwan, hindi ka papabayaan. And tunay na bilang ikaw ay umikilala sa Kanya, ay pinabuhan ka na, pinagpala ka na, at lahat ng pagpapalang spiritual physical ay hinilaan ka ng Diyos na iwanan ka. God bless you. God really blessed you. Just hold on to your faith in Him. Ilan po, salamat po. Thanks God, instead say why doon sa sitwasyon mo. Thank God in all circumstances, for it is the will of God. He says His word. And rejoice in this.